What's up mga bay? So dito na naman tayo. For today's video is ano lang, halo-halo lang. First, ihatid ko si Malak sa school. Tapos mamaya punta ako sa hospital, may check up para sa ano ko sa likod, physiotherapy. Kaya madami ng sakit sa likod. So abangan nyo guys ang video mamaya. See you and God bless all. Bye-bye. Guys, dito na ako sa basement parking. Mag-parking ako ngayon. Dito ako sa hospital. Kasi nga may physiotherapy ako eh. So ayun. Nagmadali ako ngayon kasi wala akong oras. Alas 9 ang appointment ko. Kita-kita kasi mamaya guys. Bye. So, tapos na ako nag-physiotherapy. Tapos lang, hindi ko na na-videohan kasi nga, bawal video dun. Pabalik na ako sa sakyan. So, ayan, sarap sa pakiramdam. Parang namasas talaga buong likod ko. So, ayan, ito yung trabaho ng asawa ko dito, siya yung trabaho. Ayan, punta na ako sa sakyan, punta na sa basement. So kita-kits pa mamaya ba yung may mga video pa ako mamaya kasi ako lumang isa ngayon eh. Asawa ko na sa bahay, sila muna nagbantay sa mga bata. So yun, kita-kits mga bay. Dito na ako sa loob. Pasa lang, bili ng ulam. Yun, pakita ko sa inyo mga pagkain dito. Yun mga bay. May fried chicken pa sila. Maganda ito. What's up mga bay? So ngayon di ko na video nung punta ako sa labas kasi nagmadali ako eh. Ako na kasi mag-isa eh. Kanina eh. So ngayon magluluto tayo ng cuttlefish. Tinatawag sa Bisaya is buko-buko. So ngayon abangan nyo guys. Pakita ko sa inyo kung paano magluto, paano mag-iwa-iwa ng mga ingredients at kung anong klaseng sticky ng sabaw ang pagluluto. Okay guys, abangan niya. Thank you. Bye-bye. So ngayon mga bay, hihiwain na natin yung cuttlefish. Sa Bisaya pa is buko-buko. Ito yung pinakamasarap na ano, na parang malaking pusit to eh. Pero ibang klaseng ano siya, pusit. So yun, tinanggal ko yung ano niya sa likod. Kasi nga dito pwedeng isama sa ano eh, luto eh, matigas to eh, para siyang bato. So ngayon ipakita yan. Tinanggal ko yan. Tanggalin natin yan kasi nga para malinis. So yun, nakita nyo yung ano yan, 1.5 kg yan, nabili ko sa Lulu Supermarket. So yun, kailangan siyang hiwa-hiwain, tapos tanggalin yung lamang loob para malinis. So ngayon mga bay, iwiway ko na. Yun, medyo madumi talagang sa loob niyan kasi actually kailangan mo siyang ibabad talaga sa hot water para yung texture ng katawan niya is matigas. At saka yung sa loob matigas din para hindi siya mahirap tanggalin yung lamang loob. So ngayon tinanggal ko na ngayon. So ngayon is yan. Yung itlog niya, yung puting itlog, masarap yan mga bay. Masarap yan, lalo na ilagay mo sa ano yan, parang i-grilled mo yan. Ang sarap-sarap niyan. So yung ginawa ko niyan, siniparit ko na yan. Siseparate ko yung itlog tsaka yung laman ng loob. Kasi mamaya isali ko yan sa luto na sa gisa.
So ngayon, hinihiwa-hiwain ko muna. Tapos yung hiwa niya dapat is cube na style. Yung magandang pagkahiwa ng yung cube. Yun. Hiwain ko muna sa dalawa. Kasi parang hindi ko maubos yung isang buong kasi 1.5 kg tapos ako lang mag-isa kakain. So parang ang dami may ulo pa. Itong ulo, laki-laki din yan Nasa mga 7 grams din yung ulo. Or mga 6 grams, mga ganun. So yun, hugasan ko muna para malinis. Kasi may mga, kung sa Bisaya patawag niyan is ata. Pag ihalo mo yan sa luto mo, pangit tingnan. Parang siya tingnan. Hindi siya malinis. So ngayon, tinanggal ko yan. Para paghiwa mo, hindi siya madumi paghiwa. So yun. Inisin ko muna. Tsaka actually, yung isa lang nahiwa, yung kalahati ng isang buong buko-buko tawag niyan, yun lang ang niluto ko that time. Kasi nga sobrang dami na pala. Hindi na siya kailangang lutuin. Kung kailangan marami kayo. 5 person, 4 person yun. Masarap. Yan, madami yan. Tsaka, ang sarap talaga niyan mga bay. Try nyo sa bahay nyo. Tsaka, ang ganda niyan is, kailangan pakuluan talaga siya. Yung pakulong-pakulo. Alam mo yung texture niyang katawan niya is, hindi naman sobrang tigas. Yung sakto lang, yung lamang loob. Parang din siya, titigas din siya. Kasi, paglinis mo talaga niyan, matanggal yung laman loob. Pagtanggal naman loob mo, sobrang easy nang tanggalin yung laman loob niya. So, ayan. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and comment mga bay. So, ngayon, hinihiwa ko na pa-cube yung style ng hiwa ko Ayun. So, malinis na siya mga bay. Kasi nga, tinanggal ko na yung ata, bali. Yun ang makapag-post ng madumi ang tingnan yung ulam. So, okay lang yung ata pag yung luto mo isabaw. Yun, ang sarap nun mga bay. Manamis-tamis ang lasa nun mga bay. Yun, pa-cube ang style ko niyan mga bay. So, yun. Mga 5 hiwa lang sa isang Yan, sapat na yan. Okay na yan. So, yun, tapos transfer ko sa plato. Yan. Yan lang ang hiwa ko. Yan lang niluto ko. Tsaka yung ulo. Yung kalahati din ng ulo. Kasi nga, yun nga. Sobrang dami nga din Ayun, Tsaka yung actually, yung parang skin niya, ang balat niya, ang tigas-tigas niyan. So, kailangan mo siyang pakuluan ng pakuluan. So, ang ginawa ko is, binabad ko muna yan sa hot water. So, yan. Sarap niyan mga bay. Kasi preskong-presko yan Nabili ko yan sa supermarket. Preskong-presko yan tawag doon. Nung pagtingin ko lang sa mata niya is, grabe. Parang hindi nakadrugas Preskong-presko. Ayun Grabe, ako lang mag-isa kumain yan mga bay. Kasi yung asawa ko ayaw niya kumain Kakain siya, tikim-tikim lang. Yan ang ulo. Nahiwa-hiwa ko din yung mga niya. Ang tawag ng tactical kasi ang tawag niyan Sa amin is mga gaway-gaway yan mga bay. Mga gaway-gaway yan. Kasi malaki yan mga bay. Tingnan mo ang daliri ko tsaka yan. Yung sukat niya. Ang laki talaga niyan. Ang laki talaga niyan. Actually, tinanggal ko talaga yung ngipin niya. Tapos, di ko yan tinapon. Kasi, may laman yan mga bay. So, kailangan mo siyang tanggalin yung mismong ngipin niya. Yung hinihiwa-hiwa ko yan. Tatanggalin ko yung ngipin niya mismo. Tsaka may laman yan Yung laman niya, sinama ko na lang sa luto. Kasi masarap yan mga bay. Okay, nahiwaan ko na yung tapusin ko muna yung gaway-gaway. Ayun So, huwag niyo kalimutan mga bay mag-like, subscribe, at comment naman kung anong di nyo nagustuhan o nagustuhan nyo sa video ko. Kasi para gaganahan naman tayo gumawa ng content. So, ayun
Yun, ang dami ko na nagawa mga bay. Kalahati lang sa isang buo yun ha. Ang dami na yan. Yun oh, yung ngipin niya mga bay. Masarap yan mga bay. Grabe yan mga bay. Actually, ano yan, sharp yan yung ngipin niya. So kailangan mong mag-careful talaga. Tanggalin mo yan. Tigas niyan mga bay. So yun, pag matanggal mo na, parang alam mo yung parang nabunot yung tinik sa katawan mo. Pag matanggal mo na yung ngipin. Ayun oh. Nihimay-himay ko na yan mga bay. Ayun oh. Tingnan nyo mga bay. Yan lang kadami ha. Kalahati ng isang buong ano yan mga bay. So ngayon, ang gagawin natin is mag-iwa-hiwa na yung mga ingredients. Yun lang. Sibuyas, luya, at saka yung garlic. Yan. Inisan man natin yung garlic. Ginger pala. Luya. So yun. Depende na sa inyo mga bay kung gaano kadami yung ginger nilagay nyo. Sa akin naman kasi talaga, actually mahilig talaga ako sa ginger eh. Mahilig ako sa luya mga bay. Lalo na pag igisa mo yan, ang bango-bango mga bay. Grabe. Tsaka pag mag-gisa siya mga bay, lalambot yan. Ang sarap-sarap niyan sa gisa. Yan. Tsaka alam naman natin yung ginger is healthy yan eh. So, dinamihan ko talaga yung ginger. Actually. Kasi di masayang yan eh. Pag mag-gisa yan mga bay, ibahog ko yan sa kanin. Tsaka yung sabaw ng buko-buko tawagin natin. Yan, sarap-sarap niyan mga bay. Tsaka yung paghiwa ko niyan is pahaba lang siya. Kasi hindi naman pwede palitan kasi pangit na din. Baka madurog na din palitan mo na. Yan, gano'n na kadami ang nilagay kong garlic. Yan. Para mangamoy-ngamoy lang siya. Kasi yung garlic, epektibo yun sa mga ongo eh. Mga vampira, nilalapit yung mga vampira dyan. Mga bay. So dapat careful yan. Kasi medyo yan eh, yung garlic talaga. Actually may may sugat ako sa kamay ko. Sobrang hapdi. Tamaan ako sa garlic actually. Yan. Tatanggalin ko muna yung balat ng garlic mga bay. Kasi nga, pag di mo yung matanggal, pangit naman. Isama mo yung balat. Ano kayang itsura pagkain mo yan? Para ka ng aso mga bay. Tsaka hiwain ko na yan ng maliit. Mas maganda yung maliit eh, kasi manut-nuhot yung amoy ng garlic mga bay. So yun. Ganyan kadami, ganun lang. Yun lang kadami. Ilagay kong garlic. Next, yung onion mga bay. Yung onion naman is yun. Hinahiwa-hiwa ko din yan. Based sa, tawag doon. Medyo maliit-liit lang din. Yung mga normal onion. Depende sa inyo kung gaano kayo ka hilig sa onion. Di naman tayo mga pana eh. Mga pana lang naman ang mahilig sa onion. So yun tinan mo. Binalatan ko muna. Tapos hinihiwa kong kalahati. Tapos yung kalahati, hinihiwa-hiwa ko din. Para maging siya. Para maliit yung yun Yun ako maghiwa ng onion bay. Mga bay, yun lang. Ganyan lang style. So sa mga mahilig magluto dyan, huwag nyo to kalimutan ha. Huwag nyo to kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share naman dyan mga bay. Gaganahan tayo gumawa ng content. Ayun hiwa-hiwa ko na yan. Ganyan ako maghiwa mga bay. Ayoko yung malaking hiwa eh. Kasi nga, mas komportable ako sa maliit na hiwa eh. Yan. Tapos, yan. After nyan is, nagluto talaga ako ng shrimp din. Nakalimutan ko ding i-video. So ngayon, nung naluto na, yan, ipinakita ko naman sa inyo para naman maglaway kayo. So yun, grabe yan. Social ng shrimp na yan mga bay kasi nilagyan ko ng cream yan. Actually,
ibang label ng shrimp yan ha, mga bay. Buttered shrimp yan, pero nilagyan ng cream. Tapos nilagyan ko ng mais. Iyon, no? Diba? Pitmalo. So, yun, no? Sus, kung natikman nyo yan, mga bay, grabe, makalimutan talaga yung problema nyo. Ayun, yan. Simula na ako magpainit ng kalan. Tapos, kasi yung lutuan kasi namin talaga is, matagal mainit kasi gawa ng sobrang kapal ng stainless. Nainit ko ng medyo matagal-tagal din, sakto din. So yun mga bay, tsaga-tsaga lang kasi kung bibili naman kayo sa labas, sobrang mahal ng mga pagkain, mga ulam, sobrang mahal mga bay. So ngayon, bibili lang. Actually, nabili ko yung buko-buko is lang yan mga bay. Worth of 40 dirham lang yan So yun, kasi gusto ko talaga yun, miss ko kasi yan Actually sa amin talaga sa Pinas. Nung sa probinsya pa ako is yan mga bay. Yun ang laging niluto namin press ko yan mga bay So yun, yan. Ginigisa ko na yung luya. Tapos after yan mga bay, konti lang. Depende sa inyo kung gaano ka brownies ang pagluto nyo sa luya. Pero ako naman, kontian ko lang. Para maging masarap siya. So yan mga bay, inisa ka na yung sibuyas, yan. Ganyan ako magluto luya ako muna unahin. Kasi yung luya kasi medyo matagal siya matagal matuno yung luya, matagal maluto yung luya. So yan Yan ang style ko magluto. Actually, gusto ko talagang madami ang ingredients kasi para manutot yung amoy ng niluto ko. Lalo na yung niluto ko is na ngayon, buko-buko tawag dun, is cuttlefish yan mga bay. Sobrang medyo matigas talaga siya mga bay. Medyo matagal-tagal siyang lutuin. Kasi nga makapal kasi yung laman niya Iba sa yung normal na mga pusit. Yung mga pusit, mabilis lang yan mga bay. Hindi siya gaanong Gusto ko yung garlic, onion, tsaka luya. Medyo may pagka-brownies mga bay. Kasi nga, gusto ko yung mga amoy-amoy talaga siya So ngayon, halo-halo ko muna. Hindi pa naman siya nadukot Pag nadukot na, yun na delikado. Mga bay. Yan Yan. Babad nyo na lang dyan. Babad mo lang. Ngayon, ayun. Halo. Yan, gusto ko din yung garlic na medyo ma-brownies din siya. Yan, kaya tinakpan ko siya para lutong-luto talaga siya. Okay. Ayan. Yan lang kahit mga 2 minutes mga bay. 2 minutes or 1 minute yung niya. Tawag doon, yung pagpaluto niya sa mga ingredients. Kasi pangit naman din, baka masunog na din. Ayun, nilagay ko na yung cuttlefish mga bay. Tawagan rin yung bubo ko. Iyon naglaway na ako niyan mga bay. Parang alam mo, nagluto ko ng adobong baboy. Ang sarap niyan mga bay. Grabe yan mga bay. Kung mahilig kayo sa mga seafoods comment down below. And huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. Mahilig kayo sa mga ganito. Tsaka yung itlog talaga nakita nyo. Yung itlog ng cuttlefish mga bay. Sinama ko na din. Kasi nga, masarap kasi yan mga bay. Masarap yung itlog. Actually, yung luto talaga sa itlog is i-grill ko yan mga bay kaso lang wala kaming grill. Matagal pa. Lagyan ko ng paminta. Depende sa inyo kung anong klaseng luto kayo. Magluto kasi ako, lagi ko paminta kasi para mga amoy din siya. Ayan Ayan. Hintayin
hintayin na lang natin kahit mga 2 minutes. Hintayin natin na medyo ano siya. Yan, naglagay din ako ng dahong laurel mga bay. Kasi yung dahon laurel, yun din ang sikreto na para mangamoy-ngamoy yung niluto mo mga bay. So ngayon yan, ganyan lang, mga 3 piraso, 4 na piraso, nilagay ko yan mga bay. Halo ko muna. Yan, para maging ano talaga yung ingredients. Tapos ngayon, takpan ko muna mga bay. Yan, hintayin natin yung mga ilang minuto mga bay. Okay, yun. Medyo ano na siya. Medyo luto-luto na konti mga bay. Pero nung nagluto ko niyan, it takes ano yan mga bay, mga siguro 15 minutes or 20 minutes siguro. Ganun kahaba ang luto ko niya mga bay. Kasi makapakpal kasi talaga siya. Hindi siya basta-basta. Kung pusit pa lang na normal is mga 5 minutes lang, 10 minutes maximum na yun. Luto na yan mga bay. Yung alam yung pusit na pang calamares, yun, mabilis maluto yan. Ito kasi medyo makapal-kapal to mga bay. So kailangan siyang ayun na mga bay. Malapit na yan mga bay. Malapit na yan. So ngayon, nahalo-halo ko muna yan. Para yung ingredients niya, manut-nuhot talaga sa katawan ng cuttlefish. Tawagin natin buko-buko. Ayun. Okay pa naman kasi nga, ako na nagluto dyan eh. So walang istorbo ba? May time ako. May me time mga bay. So yun yan, naglagay din ako ng soy sauce. Tawagan natin toyo. Sa amin yan is ano yan eh, patis yan ang tawag yun sa Bisaya mga bay eh. Patis ang tawag yan eh. Yan, soy sauce. Depende sa inyo kung anong soy sauce gamit nyo. May Kikkoman soy sauce, may Silverstone soy sauce. Sa akin naman, yung ginamit ko niyan is Dato Puti soy sauce mga bay. Hindi ako nag-promote ha. Sinabi ko lang ha. So yun, depende sa inyo. Yan, pinakulo ko lang ng konti mga bay. Pero sa akin naman, di ko nilagyan ng tubig mga bay. Yun, nilagyan ko rin ng pangkalasa mga bay. Tinatawag natin ng pang-magic. Pang-magic sarap mga bay. Nilagyan ko yan konti. Konti-konti lang, hindi naman gaano kadami. Kasi nga, yun, tsaka yung dry. Ano yan mga bay? Basil leaves mga bay. Yung pagpangamoy. Nilagyan ko din yan. Sarap yan mga bay. Grabe yan mga bay. Kasi nagluto ako niyan is ano ko talaga eh. Pinatuyo ko talaga yung tubig niya eh. Bali sabaw ng sabaw ng buko-buko mga bay. Yun lang nilagay ko niyan. Hindi ko nilagyan ng tubig mga bay. Kasi tinan mo nagmumuwis na siya. Kanina wala pang tubig yan. Tinan mo madami ng sabaw. Pero sabaw ng buko-buko yan. Ayun no. Naku bay. Mag-start na yan mga bay. Naglalaway na ako mga bay. Grabe no. Halo-haloin lang. Yan. Para maluto din yung ibang mga cuttlefish tawagin ng buko. Para maluto din. Mapantay ang luto mga bay. Dapat halo-haloin talaga siya. Ayun no. So sa mahilig magluto dyan, i-try nyo na to. Sobrang sarap nito. Luto dyan, basta i-try nyo itong ganitong luto. Cuttlefish to ha. Kung gusto nyo i-search, makita nyo naman sa Google kung anong klaseng isda to mga bay. Cuttlefish yan. Tawagin sa Bisaya is buko-buko. So yun, sobrang sarap yan. Tinan mo yung texture ng ano niya nakita niyo yung sabaw niya medyo nag-sticky na siya konti. So nilagyan ko ng kunting mantika yan eh. Para yung mantika lalasa din. Yung kasi magpapalasa niyan eh. Yung mantika at saka yung sabaw niya. Tsaka yung mga ingredients. Kung mahilig kayo sa mga ingredients mga bay, yung mga nilagay kong pangpalasa, yung alam ito yung luya, garlic tsaka yung onion, ang sarap nun pag magisa siya. Grabe yun mga bay.
So ayun, tingnan mo yung kulay niya mga bay. Paluto na yan mga bay. Yan, it takes 15 minutes lang siguro, maximum of 20 minutes mga bay. Yun lang yan. Ganun yan lang ka tagal. Hindi siya matagal. Ayan o. Halo-halo ko muna. Yan. Sus, ang dami niyan mga bay ha. Parang grabe, satisfy ako niyong kumain. Grabe oh. Sobrang sarap talaga niya mga bay. Kasi sa amin kasi talaga, mahilig kami sa mga ganyan eh. Kung may mahuli kami. Kasi actually, fisherman ako mga bay. So, yun. Lagi kaming, ano yan, nagluto sa ganyan. Tapos yung mama ko, sarap magluto ng ganyan mga bay. Tsaka yung sobra naman, actually, yung kalahati ng binili ko mga bay, yes, ang plano ko nun is, lagyan ko ng gulay. Yan, gulayan ko din, tapos may sabaw. Yan yun. Abangan nyo sa next video ko mga bay. Huwag nyo kalimutan ha, mag-subscribe, like, and share naman dyan. Tsaka comment down below. Para masaya naman tayo gumawa ng content mga bay. Ayun oh. Oh, grabe. Nag-sticky na yan mga bay. Tingnan nyo mga bay, ang kulay, ang texture ng laman ng buko-buko mga bay. Tingnan nyo yan. Medyo mantika. Tsaka yung kulay, yung ano niya, oh, tingnan yung sabaw. Grabe mga bay. Paluto na yan mga bay. Mga 2 minutes na lang. 2 minutes na lang yan. Luto na yan mga bay. Yung itlog, oh, nakita nyo sa gitna. Yan, ang sarap niyan mga bay. Sinama ko talaga yan kasi nga sobrang sarap niyan. Pagkagat mo niyan, parang ano ang tawag doon? Parang may sumabog sa gitna ng laman niya. Tingnan mo mga bay. Ninatransfer ka sa bowl. Tingnan mo yung pagkaluto mga bay. Sobrang sarap yan mga bay. Grabe yan. Tingnan nyo oh. Grabe niya mga bay. Yung mga sabaw niya mga bay. Sarap ibahog sa kanin mga bay. Lalo na yung mga bahog. Lalo na yung mga kanin na mais. Sa amin. Grabe yan. Isaw-saw mo yung kanin dyan mga bay. Grabe. What's up mga bay? So natapos na yung luto ko mga bay. Sobrang sarap. Busog na busog ako mga bay. Daddy! So nakainom na naman ng soft drinks. Ayan mga chikiting ko oh. Kumain din sila ng sabaw oh. So ngayon mga bay, thank you sa panonood mga bay. God bless you all. And huwag kalimutan mag-subscribe, like, share. Thank you. Bye-bye.